We are a Christian movement. Hospitals around the world. And it's all because we love Jesus. Okay, pagpasensya nyo ng mga kapatid may technical problem tayo. Okay, so yung ating pong topic na pinag-uusapan po ay ito nga po nakalagay sa ating art card, no? Sigaw ng kritiko ng Adventist, Ellen G. White, hindi ka totoong propeta dahil baliw ka, may tama ka sa ulo, and etc. po mga kapatid. Ito yung madalas na binabato sa atin. Actually, hindi na po ito bago, no? Bakit, Brother Denmar? Ito, bigyan ko po kayo ng insight. Meron na pong nagawang libro, no, si Donald I. Peterson na pinamagatang Visions or Seizures, no? Comment kayo mga kapatid kung medyo sabog talaga po yung audio, pagpasensya nyo na po. Okay. Si Donald I. Peterson po ay isa pong professor of neurology sa Loma Linda University School of Medicine and chief of neurology. So, Brother Denmar, credible to. No, kasi siya talaga ay isang neurologist na nag-aral talaga mismo kung ano yung katayuan ni Ellen G. White, kung siya ba talaga ay merong mental disorder, no? Ito yung mas pakikinggan natin kung ano yung totoo talagang nilalaman. He has served on the medical advisory board of the California Epilepsy Society and has authored over 60 articles in the field of magazine. Ibig sabihin, talagang credible talaga itong taong na ito kung pag-uusapan ay merong kinalaman doon sa neurological disorder ni Ellen G. White. Ano pa? Itong book na ito, mga kapatid, no, ay naglalaman, no, sabi dito, Ellen G. White received her first vision in 1844 when she was only 17 years old. Batang-bata si Ellen G. White, no, mga kapatid. Her prophetic role was central in guiding the developing Adventist church through many perils. And in recent years, a number of critics have revived. No, ibig sabihin, pag sinabi nating revive, no, muling binuhay. No, till now, Brother Denmar, binubuhay pa rin ito ng mga kritiko ni Ellen G. White. The old allegation that Ellen White's vision were due to temporal lobe epilepsy resulting from an injury she received when she was 9 years old. Okay, bakit ko po hina-highlight to mga kapatid? It's because kung papasinin ninyo, the first vision, Brother Denmar, 17 years old si Ellen G. White, pero yung kanyang injury na gawa nung siya ay 9 years old pa lang. No? Meron bang epekto yun nung siya po ay 9 years old pa lang? Okay? Allegations. O, pag-usapan natin itong allegations na ito mga kapatid. Sabi nga po namin, yung allegations, hindi na po ito bago. Bakit po? Yan. No, so pag sinabi po nating allegations, no? Si Ellen G. White ay meron daw temporal lobe epilepsy. So unahin po muna natin mga kapatid
ano ba yung function ng temporal lobe? Okay. Brother Denmar, in a medical field, no? Ang temporal lobe po ay nandito po. Ito side na to, no? Ayun sa diagram po natin. Meron tayong frontal, itong noo natin, no? Kaya sinasabi na pag malaki ang noo mo, matalino ka. Which is true yun mga kapatid, no? And we have the occipital, no? Ito yung sa likod, occipital. Ito naman pong parang ulo na natin, ito po ang parietal, no? And ito pong nasa gilid natin, ito ang temporal lobe, no? Ano bang ginagawa ng temporal lobe mga kapatid? Sabi dito, ang temporal lobe po ay merong role as production of speech. Ibig sabihin, ito ang responsable sa ating pagsasalita, Brother Denmar. Ito rin po ang responsable sa speech comprehension. Kung iyo bang naintindihan, ikaw ba ay mayroong malawak na comprehension sa pagsasalita? And ito ang nag-recognize ng language. Ito ba ay Bisaya, Tagalog, Filipino, Indian, no? So doon mo determine through temporal lobe kung anong language meron ng isang tao. And nakalagay sa baba natin, more important functions of the temporal lobe, yan, object recognition. Tama ba yung kanyang pagre-recognize sa isang object? Kung ito ba isang apple, isang pencil? Kasi minsan, pag tinest mo ang isang tao na mayroong problema sa temporal lobe, pag nakalagay sa kanya ay apple, Brother Denmar, ang sasabihin niya, yan ay orange. No? So merong problema siya doon sa kanyang pagkakilala doon sa object na yun. No? Ano pa? Isa sa mga functions ng temporal lobe, formation of visual memories. So ito yung tinatawag natin minsan na parang deja vu. Alam mo ba yung Brother Denmar? Familiar ka ba sa word na yun? Deja vu? Yung parang umuulit-ulit, ano? Oo. So parang yung lagi natin sinasabi na, parang nakapunta na ako dito. Diba? Parang naalala mo siya na galing ka na sa lugar na to. Pero ang totoo, hindi naman pala. No? That's a deja vu mga kapatid. Iba siya doon sa hamyasbu naman. Meron tinatawag na hamyasbu. Pero dito pag-uusapan natin the deja vu. Bakit? Meron yan mamaya kinalaman sa pinag-usapan natin, no? And meron tayong tinatawag na memorizing speech, no? The way tayong mag-memorize, no, merong kinalaman diyan yung ating temporal lobe. So, ano pa? Yan. Ito yung paratang nila kay Ellen G. White. Si Ellen G. White ay mayroong problema sa parietal, temporal lobe. No? Ano bang ginagawa pag meron kang problema sa temporal lobe? Okay, unahin muna natin itong isa. Impairment of consciousness, cognitive, affective symptoms. No? Ito, may nakita po tayo dito. Dreamy state, blank, vacant, expression, deja vu, hamyasbu, or fear. So pag meron kang problema sa mga ganitong bagay, wala kang kakayahan para mag-isip ng maayos. No? Impaired nga po yung consciousness ninyo eh. Ano pa? Sabi dito, pag may problema ka sa temporal lobe, meron kang problema sa psychomotor phenomena. No? Maghihirapan ka sa pagmuya. No? Madalas, ang iyong labi ay basa. No? Meron tayong tinatawag na automatism. No? Meron din dysphagia o dysphagia. No? Yung hirap kang lumunok pag ikaw ay mayroong problema sa temporal lobe. Ano pa? Form auditory hallucination. Meron kang mga naririnig, no, na hindi mo naman dapat marinig. Pero feeling mo, meron kang naririnig na mga bagay na wala naman sa paligid mo. Meron din tinatawag na form visual hallucinations. No, minsan, akala mo nakikita mo yung isang bahay pero ang totoo hindi naman pala. No? And olfactory, merong kinalaman sa ating pang-amoy. So ang tanong, lahat ba ng itong sintomas na ito ay nangyari kay Ellen G. White? Kasi yun ang accusation sa kanya eh, di ba? Brother Denmar, baka may gusto kang sabihin. Hindi. Kasi, ito sa dami ng napakinggan natin,
ito summarize lang natin, no? Sa dami na napakinggan natin, just for example, hindi makarecognize, hindi makakain, no? Yung mga noticeable, yung hindi makapagsalita ng maayos, yun yung mga common or ordinary symptoms na kayang gawin ng tao, na which is nagagawa naman ni Ellen White, no? At ito papatunayan natin, kasi ito, kita po ninyo mga kapatid. How did she identify? Siya mismo yung nag-narrate nung kanyang experience nung siya'y mabato. Kasi may nangyari ho sa kanya, mamaya siguro open up ni Kuya Jess yan, yung kasaysayan ni Ellen White nung siya ay nasa elementary days po yan, hindi po talaga nagtapos ang elementary aming propetisa, no? So, at the time na elementary siya, nabato siya. So, kung talagang yung isang tao na yan, meron siyang sakit dito sa pag-iisip, specifically dito sa temporal lobe na sinasabi ni Kuya Jess, no? Hindi siya makapagsasalita at yung sinasabi niya, nag-hallucinate lang siya. But it wasn't. Kasi yung narration niya is so detailed, it's so naive na nandun lahat nung nangyari hanggang siya'y makomatose at siya'y gumising ulit. So, very, very detailed yung narrative. So, how come na mangyari sa kanya yan? Kasi mamaya, i-open up natin yan, no? So, Kuya Jess, sige, tuloy mo. Okay, so actually bro, nandito sa slide natin yun yung talagang dinitali ni Ellen G. White kung ano nga ba yung nangyari sa kanya. Okay, so balik muna tayo dun sa allegations. Ano yung allegations nila and sino yung mga nag-allegate kay Ellen G. White? Mamaya papakita po natin mga kapatid. Sabi dito, when she was 9 years old, an angry schoolmate threw a stone which struck her on the nose. Not on the head, on the nose, and caused significant injury. Some have alleged that this blow so severely damaged the temporal lobe. Alleged mga kapatid. No, pag sinabi nating alleged, walang patunay, hindi galing sa fact, hindi galing sa mga ebidensya. In short, walang ebidensya. The temporal lobe of her brain as to cause her to have a type of epilepsy known as partial complex seizures. No? That's it. He's argued her visions were not divine inspiration. No, mga kapatid. Yun yung lumalabas sa allegations nila. Pero, ito mga kapatid, pangalanan po natin kung sino yung nag-allegate and ano yung allegations nila. 1981, ang nag-allegate po, una si Delbert Hodder, isang pediatrician neurology, no, at kanyang isinulat ito sa Evangelica magazine, now defunct. Sabi niya, consistent what is now known as partial complex or psychomotor seizures, no? Ito yung other term nila, Brother Denmar, sa temporal lobe epilepsy. Kasi hindi pa ginagamit yung terminong temporal lobe epilepsy at that time. So ang tawag nila doon ay psychomotor seizures. No, ano sabi ni Hodder? Suffered a severe injury si Ellen G. White. Immediate loss of consciousness followed by a lucid interval. Grabe, nalalim na mga termino, no? And a subsequent prolonged loss of consciousness is typical of the presence of a cerebral hemorrhage. No? Result, epidural hematoma. But, ito tandaan natin mga kapatid, not diagnostic of such. Ibig sabihin, itong mga sinasabi ni Hodder at this time mga kapatid, ito ay base lamang sa kanyang subjective, no? Ito yun lang yung mga nakita niya, pero hindi po ito na-diagnose ng totoong doktor. Okay? Ano pa? 1985, 4 years later, si Muliorus Cooperus, no? Dermatologist. Isa siyang dermatologist, Brother Denmar. Walang kinalaman sa neurologist ito. Nagsulat siya sa Adventist Currents, no? I don't know kung anong magazine po ito. Ito, dito kinuha ng iba, no? Yung mental disorder daw ni Ellen G. White.
No, perception nila na pag may epilepsy ka, mental disorder. No, ngayon pa lang sasabihin ko mga kapatid na wala pong kinalaman ang epileptic sa mental disorder. Doon pa lang, alam niyo na po kung ano yung sasagot namin. After a brief interval of consciousness, she became unconscious again. Okay, anong ibig sabihin nun? Mamaya, hindi po coma. Hindi po coma. Ulitin ko po. For a head injury to produce a coma or unconsciousness lasting 3 weeks is not common and usually suggests severe brain insult. So ito yung mga allegations nitong dalawang ito. Meron pa, may dumagdag pa mga kapatid, no? Mamaya na yan. Si Canright, no? Familiar na familiar to sa ating lahat. Si Canright, no? Isang minister na umalis sa ating iglesia at malapit to kay Ellen G. White, ang sabi niya, complication of hysteria, epilepsy, catalepsy, ecstasy, and stated that her visions were merely result of her early misfortune. Pero ang nakakatuwa dito, Brother Denmar, no, hindi physician si Canright para sabihin itong mga allegations na ito, no? Pero gusto natin bigyan ng punto. Babalikan ko lang po tong slide na to mga kapatid. Dahil dito si Kenneth Dewhurst and si A.W. Bird, sabi nila, kung ganun din ang kanilang perception kay Ellen G. White na merong temporal lobe epilepsy, no? Let's assume, no, na merong temporal lobe epilepsy. Paano yung nangyari kay Paul sa papunta siyang Damascus, Brother Denmar? No? Ang sabi sa kanilang research, ito rin ay bunga ng seizure, no? Hindi lang si Paul ang naka-experience nun, kundi maraming tao ang naka-experience ng temporary or partial seizures at this time. Brother Denmar, any comments sa nangyaring ito, Brother Denmar, kay Paul? Go ahead, bro. Nakamit ka ata, bro. Nakamit ka. Bro, nakamit ka, bro. Okay, habang hinihintay natin si Brother Denmar, naghang ata siya, no? Basahin nga natin ito mga kapatid sa Biblia kung ano nga ba yung experience ni Paul at this time sa gawa, no? 9 verse 3-7. Basahin nga po natin ano bang experience ni Paul. Nang malapit niya sa ulo, no? Yan ang kanyang pangalan nung una. Nang Damasco, bigla siya napalibutan na nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na sasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Walang ibang nagsasalita dito mga kapatid kundi ang ating Panginoong Diyos, no? Sabi niya, sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ang mga kasama ni Saulo na naglalakbay ay natigilan at hindi nakapagsalita. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang nakita, no? Dito mga kapatid, makikita natin yung reflection na kung saan si Saul o si Paul mga kapatid ay nakaka-experience ng partial seizures this time, no? Yun ang sabi ng research ni Kenneth Dewhurst, no, at ni A.W. Beard, no? Ano pa? 22 ng 6-9 ng same gawa. Tanghaling tapat na noon at malapit na kami sa Damasco, biglang kumislap sa aming paligid ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba ako at may narinig akong tinig na sasabi, Saulo, Saulo, bakit mo kinuusig? Naulit na naman sa talatang ito, no? Nagtanong ako, sino po kayo Panginoon? Sumagot ang tinig, ako'y si Jesus na taga Nazaret na yung inuusig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang boses na nagsasalita sa akin. Naulit na naman po mga kapatid dito sa mga talatang ito. So, based on the research, same experience,
Kasi sa allegation nila, so hindi pwede nating sabihin na pag ikaw ay mayroong temporal lobe epilepsy, wala ka ng kakayahan na gamitin ng ating Panginoon. Kung yun ang pagbabasihan nating arguments, mga kapatid. No, ano pa? Yan. Ito yung binabanggit ni Brother Denmar. Sa sulat ni Ellen G. White, sabi niya dito, in detail, mga kapatid ha, I turned to see how far she, referring doon sa kanyang classmate, was behind me, and as I turned, the stone hit me on my nose. I fell senseless. When I revived, I found myself in a merchant store. Grabe, napakadetalyado. Ito ba yung taong merong amnesia o nakoma? No, the blood streaming from my nose, my garments covered with blood, and a large stream of blood on the floor. A kind stranger offered to take me home in his carriage. I knew that how weak I was, and told him I should greatly soil his carriage with blood, and that I could walk home. Those present were not aware that I was so seriously injured. I had walked but a few rods when I grew dizzy and faint. My twin sister and my schoolmate carried me. I have no recollection of anything for some time. After the accident, my mother says that I noticed nothing, but lay in a stupid state for 3 weeks. As I aroused to consciousness, it seemed to me that I had been asleep. I was not aware of the accident. Brother Denmar, habang may ano ka pa, meron ka pang video. Ano masasabi mo, Brother Denmar? Ano? Ayun. Oo, kasi mga kapatid, hindi sa temporal lobe yung sinasabi natin, no? Kasi nakita nyo, she did not remember anything happened in that accident, no? So, ito mga kapatid, ito ay temporary. Hindi siya yung sinasabi natin na talagang nakoma, talagang nawala sa pag-iisip. Kita po ninyo detalyado yung binabanggit, no? Bukod po doon sa sinasabi ni Kuya Jezreel na halimbawa sa Biblia, no? Kasi ang pagsabi nila, this is how to counter the allegations of the critic. Ang isang propeta daw, kapag ka-depress, pagka may anxiety, or sabihin na natin baliw, no? So termino ng mga Pilipino, pagka malungkot ka, baliw ka eh. No? So kapag ka ang isang tao, malungkot, may anxiety, stress, depressed siya, no? Ibig bang sabihin, hindi na tunay na propeta? Sabihin nila, yes, hindi na tunay na propeta kasi baliw. Paano naman po si Propeta Jeremiah? Ito po, babasahin natin, no? Tingnan po ninyo si Propeta Jeremiah dito sa Jeremiah chapter 20. Verse 15. Tingnan po ninyo mga kapatid, no? 20 verse 15. Ganito sabi, no? Ayan. Verse 14 muna. Sumpain ang araw na kinapanganak sa akin. Huwag pagpalain ang araw na kinapanganakan ng aking ina. Sumpain ang tao na nagdala ng balita sa aking ama na nagsabi, ang lalaki ay ipanganganak sa iyo na may pinasaya siyang mainam. No? Ayan, so parang sinasabi ni Jeremiah dito, sumpain yung nagdala sa akin sa kanyang bahay bata, yung kanyang ina, no? Sumpain yung kanyang kapanganakan. Ibig sabihin, sa madaling salita ay sinasabi ni Propeta Jeremiah, dapat hindi na ako pinanganak. Depress siya. Kausap niya yung sarili niya eh. Kausap niya yung sarili niya dito. No? Nagbubulay-bulay siya, kaya kausap niya yung sarili niya. So baliw siya. So hindi na tunay na propeta. Kita po ninyo, pagka biblical ang pag-uusapan, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po, no? Yung ating Panginoong Jesucristo mismo, ito malala ito. Kung usapang baliw lang, ito talaga tunay na sinabihang baliw din. Tingnan po ninyo, ha? Ito, yung ating Panginoong Jesucristo, sinasabihang baliw. Pero, ang tanong, baliw ba talaga yung Panginoong Jesucristo natin nung sinabihan siya
Uy, nasisiraan ang ulo to. Para itong bait sa sarili. No? So, para tayo, kumbaga, yung ating reflection dito, nauuwi tayo doon sa ugali ng mga nagsalita sa ating Panginoong Jesucristo na siya daw anyay sinasapian ng masamang espiritu. No? Ayan. Ito sabi sa kanya, no? Basahin natin sa John. Ito. Basahin natin, no? John chapter 10. 10 verse 20. Ganito sabi. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Ibig sabihin, pag ba magsasalita lang ng salita ng Panginoong Diyos, baliw agad. Alam niyo, daming ganyan eh. Yung nangangaral lang sa palengke, kapag salitaan lang, baliw agad. Dinig mo ako, bro? O, di ba? Dinig. Ayun. Malinaw na. Okay. Yun. Praise God. Yun. Ito pa. Gumamit ako ng... Ito. Ano sabi ng Panginoong Kristo kay Pedro? Ito, sabi niya eh. I-detail na lang natin. Kumbaga, i-summarize lang natin. Alam naman natin na kaya niya pinagpupuyat yung tatlo niyang mga apostol at that time. At sabi niya, ako'y nabibigat ang lubha. Hindi ba kayo makapanalangin kahit sandali? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo depressed. So, ibig bang sabihin, baliw na din? So hindi ibig sabihin na stress ka, depressed ka na, hindi ka natunay na sinugo. No? So, kahit pa sabihin natin, tanggapin natin, accepting the argument without admitting it, pagbigyan natin, baliw. Paano to si Jeremias? Yung Panginoong Kristo mismo. Gayon din si Pablo. Paano po yun, mga kapatid? So lalabas, itong mga to na ating mga binabagit, hindi na tunay na isinugo ng Diyos. Oh? Kasi, baliw eh. Matindi ho yung aligasyon nito. Tingnan ninyo ha. Babasahin natin ulit. Tingnan ninyo yung aligasyon ng mga Pariseo sa kanya. Tingnan niyo po dito ha. John chapter 10 verse 20. At sinasabi ng marami sa kanila, mayroon siyang demonyo at siya'y nababaliw. Bakit nyo naman siya pinakikinggan? Sinasabi ng iba, hindi sa inaalilahan ng demonyo ang mga sabing ito. Maaaring sinuman makapagpadila ng mata ng bulag. Oh. So ibig sabihin, nag-uusap sila. Hindi kaya nasapian ito dahil nakapagpadilat ng mata ng bulag. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Baliw to. Sabi nila. Gayon din kay Ellen White. Sa panahon ni Ellen White, ang ginagawa lang ng tao, no? Ginagawa lang ng tao, ikikritik nila si Ellen White kasi hindi nila kaya yung dala nilang aral. Kaya ang gagawin, yung tao na lang ang aatakihin. Kaya Kuya Jess, babalik ako sa presentation mo. Matanong ko lang, para baka kasi nasa isipan din ito ng ating mga nanonood. Yan bang si Hadley? Nawala. Hello, nawala ka na ba? Si Hadler, tsaka yung isa niyang kasama, sino yun? Si Hadler, tsaka yung isa pa niyang kasama before si Cantright. Yan ba yung mga Adventist yan o hindi? Actually, wala silang record na sila ay mga Adventist, no? Base dun sa ating research, no, pakita nga natin yung mga pangalan nila. Eto yan, no? Delbert Harder, no? At Moliorus Couperus, no? Wala tayong background sa kanila kung sila ba ay Adventist or hindi. No? Pero isang malinaw dito, Brother Denmar, sila ay talagang kritiko ni Ellen G. White that time. No, mga kapatid. Ang malinaw lang dito na Adventist, ito si Dudley Cantright, no? Siya lang. Ngayon, ano ngayon ang background ni Dudley Cantright? Alam natin kasaysayan nito, no? So bakit ba naninira ito kay Ellen White? Alam niyo mga kapatid, ito alam ko. Ito lang pagkakalam ko.
Si Canright, 3 beses po yung nagpabalik-balik sa Adventist. Igaya nyo na po sa akin, 3 beses na ako bumalik sa Adventist. No, siya kasi 3 beses siya nagpabalik-balik sa Adventist, no? At siya, mabuti nga siya yung naging elder, no? Hindi ko alam kung pastor or elder at that time. Kasi ang tawag din sa ating pastor nowadays ay elder din eh. So kapag naging elder siya at siya ay namuno sa isa sa mga conference natin. So, ito pa lang si Dudley Canright, nagsulat siya nung SDA objections, yung mga kanyang yung kanyang mga sulat doon about kay Ellen White, no? So ito yung ginagamit, actually nagulat niya ako, kala ko babanggitin mo nung 1980 kasi yung mga panahong 1980 hindi yung panahon ni Canright, panahon yan nung idol ni Ubidos. Kilala mo ko sino? Kilala mo ko sino? Sino? Baka may iba pang nag-idol sa dyan. Si Desmond Ford. Naalala mo? Si Desmond Ford. Kaya nga inilalabas ni Ubidos yun, isa rin yung si Ubidos na nagpapakalat na may sira ulo si Ellen White. Pero balikan natin si Canright muna. So ano ba yung credibility ni Canright na ito, Brother Jess? Kasi ako, meron ako masasabi talaga. At para sa mga nanonood, baka sabihin, discredit nyo lang si Canright kasi nagsasabi siya na totoo. No. Dinidiscredit namin si Canright dahil unang-una, ano ba yung dahilan ng kanyang pag-alis sa Adventist? Ayan. Alamin nyo yan. Kung bakit umalis sabi mo na nga, Brother Denmar, no? Habang wala ka pang signal, 3 beses umalis si Canright. Kasi may factor yun eh. May factor yun. Sige, go ahead, bro. May factor yun yung pag-alis. May factor yun yung pag-alis niya. So, ano yung mga reasons niya? Bakit siya umalis? Yun yung magiging factor kung bakit kinikriticize niya si Ellen White. Doon sa kanyang mga visions, no? Ayan, Brother Jess. Okay, sige. Ituloy ko lang to Brother Denmar, kasi ito yung Sige. Pinag-uusapan, no? Yung nangyari ba talaga kay Ellen G. White ay isang uri ng coma, no? Ang usapin dito, mga kapatid, hindi po, no? Ating i-debunk yung sinabi ni Molyorus Corperus, yun nauna ng mga kapatid na nagbigay ng allegations na si Ellen G. White ay merong temporal lobe epilepsy, no? Ano sabi dito? Dito po sa may right side, pwede nyo pong screenshot yan, mga kapatid. The record shows that Ellen was unconscious for only a brief time. No? Kasi base sa allegation ni Molyorus, no, mga kapatid, siya ay matagal na naging unconscious as a direct result of the head injury, and that after recovering consciousness briefly, she was in a stupid state or stupor, not a coma, for 3 weeks. No? Kasi base sa allegation nito ni Corperus, 3 weeks daw na coma si Ellen G. White. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ito ay isang uri ng what they call term stupid state or stupor. So the question is, ano bang pinagkaiba ng stupor or ng coma, mga kapatid? Pero basahin muna natin to. Sabi dito, neurologists generally agree that the duration of amnesia for events preceding head trauma usually closely parallels the severity of the brain damage caused by the injury. By this criterion, ito po yung malinaw, mga kapatid, by this criterion, Ellen suffered, hindi sinasabi dito na walang nangyari kay Ellen G. White, minor rather than a severe brain injury. And it is clear from the record, no, mga kapatid, that there was no amnesia for events prior to the injury because Ellen G. White, no, later remembered turning to see if the attacking girl was catching up with her, and that as she turned,
the stone struck her nose. No? Medyo nawala po tayo doon sa slide na yun. Ibig sabihin lang nito, Brother Denmar, hindi totoo na si Ellen G. White ay nagkaroon talaga ng permanent amnesia. No? Kasi later on, sabi mo na nga kanina, naalala ni Ellen G. White kung ano yung nangyari sa kanya. No? Kaya binasa ko ng buo ito, Brother Denmar. Kasi makikita natin dito, mga kapatid, kung gaano kadetalyado yung pagsasalaysay ni Ellen G. White, yung tunay na nangyari sa kanya noong mga panahon na iyon. No? Ano pa? Bago ko pagsalitain si Brother Denmar, ito yung ating hanging question kanina. Ano ba ang pinagkaiba ng stupor or nung coma? Pag sinabi nating stupor, mga kapatid, ano nakalagay dyan sa Tagalog? Ito yung kawalan ng pandama. No? Kawalan ng pandamdam. In definition, sabi dyan, deep sleep, the patient can be aroused only by vigorous and repetitive stimulation. Ito yung Brother Denmar na para makita lang ng ating mga nanonood sa atin yung pinagkaiba ng dalawa, no, mga kapatid. Pag sinabi po nating stupor, sila yung mga taong natutulog sila sa kama, pero pag sila ay hinawakan mo vigorously, ano ibig sabihin ng vigorously? No, continuous, no? For sure sila ay may kakaroon ng pandama, no? Ganun po yung nangyari kay Ellen G. White. Pero ano nangyari dito? Pag ang tao ay under coma, ito yung madalas natin makita sa movie, no? Kahit anong gawin mo sa kanya, no? Hindi siya magre-response doon sa ginagawa mo. Kahit tapikin mo pa siya ng ganyan, mga kapatid, walang mangyayari. It's coma state. Unlike with stupor, mga kapatid, sila yung hawakan mo sila sa kamay and minsan sila yung hawak sa'yo. No? Minsan gagalaw pa yung mga kamay ng mga yan. That is the difference between the stupor and coma state, mga kapatid. So, ano nangyari kay Ellen G. White? Sige, Brother Denmar. Eto, baka Malinaw. isipin kasi nila. Baka isipin kasi nila or itanong nila, ibig sabihin, kanina sabi mo, nabanggit mo, meron siyang minor. Meron siyang minor trauma mula doon sa pagkakabato. Kumbaga, hindi natin itinatanggi minor. Pero ang tanong kasi dito, yung bang minor na yun, na inaamin naman natin in our part, nagkaroon ng epekto ba? Nagkaroon ba yun ng epekto doon sa pag-iisip ni Ellen White? Yan. Sige. Siguro yun ang tanong nila eh. Actually, ito, Brother Denmar, nasa slide natin, ha? Ano yung minor na yun, mga kapatid? Ayan, nandyan na po. Tuberculosis. Ano bang meron? Ano ba nangyari doon sa minor na yun, mga kapatid? There is nothing in the records that demands that Ellen sustained severe brain damage. Wala pong severe brain damage ang nangyari kay Ellen G. White. Hinighlight na po natin, yun na kulay red. Interpreted to mean that the injury was serious because it caused trauma to her nose. No? Ang allegations na sabi nila ay napaka-serious na nangyari kay Ellen G. White dahil, no, resulting in a hemorrhage so severe that she nearly died from loss of blood. Ano ibig sabihin nito, Brother Denmar? Nagkaroon ng mga interpretations, nagkaroon ng allegations because of this, no? Feeling nila dahil nga si Ellen G. White ay nabato sa kanyang ilong, nagresulta ito ng malalang pagdugo. Remember doon sa sinasabi ni Ellen G. White, no? Mismo sa kanyang damit ay mayroong dugo, no? So hindi ibig sabihin, Kuya Jess, maputol kita. So ibig sabihin hindi talaga sa ulo particularly kundi sa ilong. Tama? Yes. Yes, sa ilong ang tama. Yun ang malinaw. Yes. Ito pa. Ito yung malinaw, Brother Denmar. Ito yung sinasabing na minor, no? Yan. These complications, as will be shown, could easily have led to disease of her throat and lungs, which was later diagnosed as tuberculosis, no?
So, ito yung malinaw dito, Brother Denmar, na parang ang layo naman. Ano bang kinalaman noon, no? Nung tuberculosis na yung mga kapatid. Ito po yan, no? But the maintaining, ito medyo iklian lang natin mga kapatid. But the maintaining of adequate respiration and preventing the aspiration of blood and secretions from the nose and throat sa lalamunan into the bronchi, sa yung bronchi, sa lungs po natin yung mga kapatid. Ito yung nakikita natin sa x-ray, no, na parang mga ugat-ugat. Yan po yung mga bronchi, no? If these precautions are not taken, serious complications, no, ano nakalagay dyan, may occur. This was especially, basahin ko lang po yung ano ha, yung buo. Wait lang po. Hanap natin. Yan. This was especially true in Ellen's day before the discovery of antibiotics. No, mga kapatid. Ibig sabihin lang, mga kapatid, walang katotohanan yung allegation na si Ellen G. White ay mayroong tama sa ulo, pero ang naging problema ni Ellen G. White ay ang tuberculosis at that time. No? Parang dahil ganito kayo, Jess. Parang ganito yan eh. Eto. Parang ganito, isipin natin na, halimbawa itong tenga at saka itong ilong. Pagka ito nilinis ninyo, huwag nyo gagawin pag halimbawa kahit yung tenga na lang. Di ba kapag ka sa tenga or sa ilong, pag nilinis natin ng bulak, di ba nakakaramdam kayo parang inuubo tayo minsan dito? Yes. Makakonect po kasi yan. So anong nangyari sa kanya, ipagpahalimbawa natin doon sa taong sinuntok sa ilong. Dumugo talaga as in dumugo yung ilong niya. Tapos nagkaroon siya ng hemorrhage. Siyempre doon din sa loob, di ba? Siyempre maano mo yun sa lalamunan mo. Malulunok mo yun. Kaya siya nagkaroon. Oo. Kaya siya nagkaroon nung unconsciousness sa tinatawag. Pero hindi coma, unconsciousness, no? Base doon sa pag-aaral. So, ini-illustrate lang natin, no, Kuya Jess, no, para mas madali nila maintindihan na hindi talaga siya sa ulo, sa ilong siya, which is connected dito sa ating lalamunan, no, na usually, pwede naman natin maramdaman yan kung nilinisin natin yung ilong natin eh. Pag mababahing tayo, di ba, may lalabas din dito, di ba? Excuse me sa kumakain, pero di ba kapag babahing, mag-atsing, may lalabas talaga, di ba? May plema, lalabas, di ba? Kaya, yun yung katunayan na makakonekta makakonekta ito, at saka yung ating ilong, no? Yun ho yung gustong iparating ni Kuya Jess sa inyo dito sa ating tinatalakay ngayong gabi. Sige, Kuya Jess, tuloy mo na. Actually, bro, hindi to galing sa akin. Ito ay research talaga. Matinding research ni Peterson, no, sa kanyang libro. Ano pang sabi? Ito yung malinaw dito, Brother Denmar. Tuberculosis was common in Ellen White's day. Ibig sabihin, Brother Denmar, no, laganap ang tuberculosis nung panahon nila. And many people had an inactive form of this disease. Anong ibig sabihin ng inactive form, mga kapatid? Pag sinabi po natin inactive form, no, hindi sila yung mga nakikita natin na pag sinabing tuberculosis, yung ubo ng ubo. No, hindi ganun po. Wala silang pinapakita na sintomas, pero meron silang tuberculosis, no? Sabi pa diyan, would flare up and become active pulmonary tuberculosis if some other illness or even some unusual stress occurs, no? Go ahead, bro. Baka meron kang insight dito. Ibig sabihin, Kuya Jess, sa pagkakaintindi ko, no, para maging lightly lang doon sa atin kasi medyo malalim talaga. Oo. Malalim talaga to. Yes. Oo. So, medyo pababawin natin. So, yung tuberculosis at that time, yung kanyang definition, at yung definition niya ng tuberculosis sa kanto, nag-evolve. Yung bang kapag nakarinig ng grabe ang ubo, di ba? Parang yung ubo parang kakainin ka. Di ba? Pumuputok nga eh. Pumuputok eh. No? Tuberculosis na yon sa kanila. No, pero ito pala yung tuberculosis sa panahon ni Ellen White. Kumbaga,
nag-evolve dahil yung scientific researches ay yan, no? So therefore, para ganito yung mga kapatid. Yung word na plagiarism, isa pa yan, na binabato nila kay Ellen White. Yung word na plagiarism, dati kasi, wala pa po yan. No, nung magkaroon ng word na plagiarism, no, which is developed over time, ginamit nila kay Ellen White. Kumbaga, yung terminology today, ina-apply nila kay Ellen White. Tapos, yung panahon ni Ellen White, hindi naman pala yun ang ibig sabihin. No? So, ganun yung ating ibig sabihin. Ang ibig sabihin natin, no, yung terminology noon sa panahon ni Ellen White at yung terminology natin ngayon, gusto nila pagbangkain, which is yan ay fallacious statement, no? Pag maalala ko yung pangalan ng fallacy, pero fallacy ho talaga yung ganung na magkatunog lang, porque magkatunog lang or isang salita lang siya, gagamit ka lang ng isang definition, nakala mo tama na. No, hindi ho ganon. Kasi at the time, lalagay natin sa context, no? Katulad yan, tuberculosis, sasabihin nila, ang layo naman. So, ano ba, may pneumonia ba si Ellen White or something? Kaya, kasi ang tama dito no? Ang tama dito. So, definitely, mga kapatid, hindi talaga siya makakahinga. She could not even breathe properly. And that's already symptoms. No? Katulad sinasabi ni Kuya Jezreel, no? So, tuloy mo, Kuya Jezreel, kasi pinabababaw ko lang sa kanila dahil mahirap talaga itong intindihin, mga kapatid. Iba talaga si Doc Denmar talaga, nagpapaliwanag. Pansin mo, yung ating mga topics ngayon, may mga talaga sa medical medical terms, kaya talagang kailangan maipaliwanag natin ito ng maayos sa ating mga kapatiran. In layman word lang, kasi medyo sasabihin na naman nila, ay, dami na namang sinasabi nito ni Jezreel at saka ni Denmark dito. Ay, baliw lang talaga si Ellen White, tanggapin nyo lang, sasabihin nga. Oo. Hindi lang talaga nila matanggap. Oo. Ito pansinin mo dito, bro, ang termino nila noon sa tuberculosis, tawag nila doon, dropsical consumption. No? Kaya, so, kita mo, pinagkaiba, mga kapatid. No? Kaya makikita po ninyo, sa paggamit pa lamang ng termino, kailangan maingat tayo. Hindi porket na sinasabi nilang merong head injury, may mental disorder na. Hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan po i-categorize po natin ng maayos kung anong pinag-uusapan po natin. No? Brother Denmar, medyo muna tayo. Post muna tayo ng konti. Basa ka muna ng comment. Medyo minamalat-malat na yung boses ko. Take over mo muna sa pagbate. Okay, binabate natin. Yan, si Brother Harry Marcos. Kamag-anak ata ito ng ating presidente, siguro. Si Audrey Barbero, no? Kanina ko pa binabasa to May-ari ka ba ng barbershop, kapatid? Okay, good evening. And si Brother Jason Dignos, no? Ito yung ating poging kasama dito sa Straightforward, no? Makit ka naman, kapatid, no? Sino pa susunod yan? Alam ko nandiyan si AJ's. Sabi niya, may kilala akong may medical certificate. Hindi ko lang alam kung ano ba siya. Ayun. Kilala ko rin yun merong ako na magbabanggit. May adjustment disorder. Huwag yung sabihin pangalan. Hindi ko nababanggitin. Pero yun talaga. May adjustment disorder. Kaya kapag ibabato ng CFDA, baliw si Ellen White Pag binato niya yun, sasabihin ko, baliw ka din kasi ito. May medical certificate ka Diba ikaw diagnose ka? Si Ellen White, ito pa ipopost muna natin dyan. Siyempre, malat ka na, bibigyan kita ng break, Jess. Halimbawa, ito na lang. Punta tayo doon sa panahon ni Ellen White. Yung mga doctors doon sa sanitarium, actually, isa yan sa binabanatan ni Ellen White noon. No? Yung mga doctors sa sanitarium before.
No? Kaya nga nagkaroon ng sunog diyan sa sanitarium before. Kung alam niyo yung kasaysayan ng Adventist. No, yung sanitarium noon nagkaroon niya ng sunog, ng malaking sunog no before. So, kinikriticize si Ellen White and then she prophesied then that there will be a punishment. Yun. Na-punish si Kasi Brother nag-cast Denmark. siya ng punishment, no? So talagang nagkaroon ng sunog as a punishment doon sa ginagawa ng sanitarium. So, itong mga doctors na to, they even didn't say that Ellen White is baliw. Hindi yan nag-exist sa panahon ni Ellen White, yung baliw-baliw na yan. O wala nagsasabi sa kanya ng ganyan na baliw siya. Totoo niyan. Ito. Bigyan ko po kayo ng kwento pa, no? Habang nagpapahinga si Jess. Ito kasi si Ellen White. Ito, yung hawak kong Bible, no? Ito. Ito, isipin ninyo ito. Kilo-kilo ang bigat nito. So si Ellen White, nung siya magbivision, no? Dilat ang mata. O yan pag-usapan natin to Dilat ang mata. Okay? Gising ang diwa. Dilat ang mata, na kay bigat. Dilat ang mata, dilat. Pagkatapos, siya'y nagsasalita. Sasabihin na naman nila, baliw na naman po si Ellen White. Hindi siya baliw. Bakit? Ito yan Pansinin po ninyo yung sinasabi ni Kuya Jezreel kanina ng mga symptoms. They cannot recognize. But she already detailed it yung nangyaring first vision niya regarding the Sabbath. So, dito, makikita natin, hindi talaga naapektuhan yung kanyang pag-iisip. No, hindi naapektuhan. Kasi hindi na-stress ni Brother Jezreel kanina yung sinasabi ni Hadler na may sickness. Yung may sickness pala, sabi, yun yung tuberculosis, yun yung implication, yung complication. No? Yung tuberculosis, yun yung complication. So, hindi doon sinasabi ni Ellen White na nabaliw talaga siya. Okay, ganito na lang. Para mas madaling intindihin. Mag-comment na lang siguro. Sino ba yung nasuntok na sa ilong? Noon kasi nung high school ako talaga suntukan talaga Alam niyo mga kapatid ako, hindi lang suntok sa ilong inabot ko. Suntok dito. Talaga naglagdat ako for 3 days. 3 days 3 days. Pero hindi ako baliw. Hindi ako baliw kasi una-una. Baka sabihin nila ko ito talaga. Kanino ka lang daw na baliw? Kay Lord lang. Kay Lord. Okay. So ito dito Kuya Jess, ito ano yung kanina ating pinag-usapan? Ito ay temporal lobe, di ba? Ito nasa gilid. So, itong kaklase ko, mananaksak ng ballpen. Ito talaga kwento ito naalala ko. So, ayaw ko siya pakopyahin dati. Hindi away kami. Sinuntok ako dito. Yung best friend ko, kita ko, walang ginagawa. Yung best friend ko doon sa classroom, walang ginagawa. Sinuntok ako dito. Sabi ko sa'yo, umalog yung ulo ko Tapos 3 araw ako hindi nakapasok. Ang lakas pa ng loob ng best friend kong dumalaw sa akin. Nagsusorry siya sa akin. Sabi ko, di kita mapapatawad, di mo man lang ako pinagtanggol. Pero napansin mo, Brother Denmark, kahit nangyari sa'yo yun, may mga naalala ka pa rin. Di ba? Oo. Ganun din si Ellen White, no? Kung ikaw yung nabato ng bato sa ilong, hindi pwede na na magkaroon ka ng memory loss fully, di ba? Na magkakaroon ka na ng mental disorder, wala ka ng function ng maayos dahil dito ang tama mo di ba? Hindi dito. Hindi, ito pa.
ito pa. Tignan mo ha. Gorgeous, ito ha. Ito ha. Nakilala niya si James White. Isa lang naman ito, kahit dito sa ating lipunan ngayon. Sige, kasi gusto nilang hilahin si Ellen White sa panahon natin ngayon. Ito sasabihin ko, may mag-aasawa ba ng baliw? Ikaw, kayong dalawa ni Sister Casey. Halimbawa, si Sister Casey baliw. Pakakasalan mo ba yan? Kasi baliw. Di ba hindi? Pwede. Hindi ka magpapakasal sa baliw. Baliw eh. Hindi. Hindi, di ba? Hindi ka mapakasal doon sa may saltik, sa baliw. Kaya, imposible talaga. Kasi, kumbaga matino siyang mag-isip. Hindi matino siyang mag-isip. Kasi, ito. Yun. Nawala na si Brother Denmark. Okay. Mga kapatid, tuloy ko lang po yung ating pinag-uusapan, no? Habang inintay natin si Brother Denmark, no? Dito na po tayo sa issue nila Kuiperus pati ni Hader, no, mga kapatid. Yung temporal lobe epilepsy issue, no? Yan, Brother Denmark, no? Brother Denmark, tutuloy ko lang, Brother Denmark, ha? Okay, ito po yung sinasabi nilang seizure. No? Ano bang meron sa seizure? Pag sinabi nating seizure, mga kapatid, ito yung pinakamalapit sa sinasabi nila na mental disorder. No? A seizure is neurological disorder which may cause brief, ibig sabihin maikli, no? Episodical, no? Unconsciousness and convulsions during which the body shakes uncontrollably due to abnormal electrical activity in the brain. To make it short, mga kapatid, ito yung mga nakikita natin na parang nangingisay, no, during their seizure episode, no? Ayan po yung seizure, mga kapatid. Ito ay meron ding kinalaman doon sa temporal lobe epilepsy. So, ang tanong, ito ba yung nangyayari kay Ellen G. White? Sabi dito, yan. Partial complex seizure disorder is one of the more common types of epilepsy, and this is the type Hader and Kuiperus allege Ellen White had. Temporal lobe epilepsy or psychomotor seizures are older terms for this kind of attack. It should be pointed out, mga kapatid, however, that these seizure types are not necessarily identical, no? Ito yung sinasabi natin, mga kapatid, nasabi nila, ito daw yung nangyayari kay Ellen G. White. Ito yung allegation nila nung una, no, na si Ellen G. White ay mayroong temporal lobe disorder. Pero ito, basahin po natin. Sabi dito, yan, seizure disorders, ito Brother Denmark, ito yung kanina pa natin binabanggit. Seizure disorders of whatever kind never enhance a victim's mental abilities. In Tagalog, mga kapatid, no, pag ang isang tao ay mayroong seizure disorder, nangingisay sila, wala itong kinalaman sa kanilang paraan para sila ay mag-isip, no? Dahil ito po ay natural sa kanila, no? It's a neurological disorder and not mental disorder, mga. Ibig bang sabihin kapag kinilig ako, baliw na ako? Ganun ba? Pagka kinilig ako, baliw na ako? Hindi. Ito bro, pero iba yung kilig sa sa seizure, no? Parang ito ay merong abnormal electrical activity sa ating katawan. Wala siya, ito yung may kinalaman doon sa mga, remember, di ba madalas tayong minsan tinatry natin, Brother Denmark, no, na ipasok yung ating kamay doon sa ng kuryente. Pero mapapansin mo, parang merong connection, merong electric impulse, no, mga kapatid. So, ang nangyayari sa mga taong merong seizure, nagiging abnormal yun, yung electrical activity na iyon sa mga taong merong seizure, no? And
hindi po ito nangyari kay Ellen G. White, itong seizure na ito. Pero sabi dito sa ating explanation, no, many successful people are reported to have had seizures disorder. O ito, mga kapatid, si Alexander the Great, Caesar, Buddha, Muhammad, Napoleon, Van Gogh, Pascal, Socrates. O, di ko na po isa-isahin, mga kapatid. Ito, mga prominenteng tao ito sa ating kasaysayan na sila ay mayroong seizure attack, no? Seizure disorder. Pero, baliw din ba yan? Baliw din? Exactly. Hindi sila tinawag na baliw. It's because, ito, mga prominenteng tao ito, Brother Denmar. Pero hindi sila tinawag na baliw. It's because of their seizure disorder, mga kapatid. No? Malinaw yan. Ano pa? Sabi dito, so even if Ellen White suffered from partial complex seizures, which we do not concede, ibig sabihin, ang termino natin, Brother Denmar, granting without accepting, kung meron man, any success she may have achieved was not because she had partial complex seizures, but in spite of them. So, ibig sabihin, yung karunungan na nakuha ni Ellen G. White, no, hindi ito galing talaga sa kanyang sarili o dahil meron siyang seizure episodes, kundi patunay lamang ito, no, na siya ay talagang tunay na pinagkalooban ng gift of prophecy, mga kapatid. No? Ano pa? For conclusion, Brother Denmar, conclusion na tayo, Brother Denmar. Eto, 8 professors in the Loma Linda University School of Medicine and Nursing, no? Including 3 neurologists. Ano yung kanilang naging conclusion? Sabi dito, many inaccuracies, no? Doon sa mga sinasabi ng mga allegations, kabilang na sila Canright. Ano sabi nila? There is no convincing evidence that Ellen G. White suffered. Walang convincing evidence, no, mga kapatid, na si Ellen G. White ay nag-suffer from type of epilepsy. Wala. And number 2, there is no possibility that complex partial seizures could account for Mrs. White's visions or for her role in the development of the Seventh-day Adventist Church. No? Ayan ang naging conclusion ng pag-aaral nila Peterson. And last, sabi dito, no, concerning prophets, the Bible says, "He shall know them by their fruits," and this is an appropriate standard by which to judge the visions and works of Ellen White. Okay? So, I hope na naging malinaw sa atin, mga kapatid, kung ano yung naging tunay, no, na kalagayan ni Ellen G. White. Napatunayan natin na hindi totoong baliw si Ellen G. White. Brother Denmar. Ito lang masasabi ko, Kuya Jesse. Sa ating pag-aaral, no, nabanggit natin kung bakit nag-exist yung accusation na yan, no? Unang-una, mga kapatid, yung unang-una, bakit hindi natin mapapatunayang totoo yung accusation na ito? Kasi unang dahilan, we can never diagnose a long deceased person. Ibig sabihin, wala tayo sa time ni Ellen White para i-diagnose siya. And even may doctor doon, nasaan yung diagnosis? Again, ang hinahanap natin, yes, ang hinahanap natin is diagnosis. Hindi basta sabi-sabi lang ng kung sino. Sinabi ni Canright. Sinabi ni Desmond Ford. Sinabi ni Obidos. Sinabi ni Raymond Cada. Hindi porque sinabi nila totoo na. No? Isa pa, no? Yung pagkakaroon ng mahabang buhay na umabot hanggang 80 plus si Ellen White at napaka-productive niya, no? Nagkaroon siya ng pamilya, no? Nagkaroon ng malaking papel na ginampanan sa pagiging missionary, lalo na sa Australia.
no? At nakapagpatayo ng sanitaryo, no? Nakapagsulat ng maraming libro. Ngayon, ito yung claim na ito, mga kapatid, ay interpretative theories. When you say interpretative theories lamang, no, mga haka-haka, no, not verified facts or not factual facts. Kasi wala naman ho talaga. Ito yung salita wala silang basihan, no? Wala silang basis doon sa accusation. Kumbaga, this is it can never water the bridge. No, hindi umabot doon, no? At isa pa, hindi natin siya masasabing confirm kasi speculation lang, no? Ini-interpret lang siya, mga kapatid, psychologically dahil sa nakikita ng tao sa kanya, no? So actually, kaya hindi tayo masyado nakapag saliksik, bagaman meron tayo dito, no? Tayo ay nawala ng internet. Kaya ako minsan nagpaparinig lang ako, baka naman, no? Nawala tayo ng internet, kababalik lang talaga ngayon. Kaya nakadata lang ako. Kaya umasa talaga ako doon. Kaya tayo nagpapasalamat kay Kuya Jezreel. Kasi no, marami tayong ilalabas sana, lalo na yung kay DM Canright, no? Eto, dadagdagan ko na lang, no? Kasi konti lang naman itong aking research ko, Jess, no? Para makadagdag din, no? Etong si DM Canright na binabanggit natin, balikan natin. Si DM Canright, ito'y pabalik-balik 3 beses si DM Canright, no? Eto. Tignan po ninyo ito. Okay. Etong si DM Canright ay siya'y nagpabalik-balik dahil meron siyang intentional and personal intention, no? Ano yung intention niya at the time, no? Nagkaroon ng election sa General Conference, which is gusto niyang mapabilang sa General Conference, no? Pero wala. Actually, inamin niya yun doon sa kanyang libro, no? Actually, ito nga, binabasa ko nga yung supposedly PowerPoint ko din. Pero hindi ko na siya madi-discuss kasi medyo kulang pa siya, no? Pero yung kay Brother Jess, isang malaki pagpapala dahil baka makumpleto ko na ito this time, no? So ito si DM Canright, unang-una, hindi ho siya reliable, no? Hindi ho siya reliable source para sabihin na si Ellen White ay baliw. Bakit? Kasi una, ang banggit niya sa kanya, critic. Ano ba yung critic? Kapag ka ang isang tao usually lumabas sa isang religion or sekta, ang gagawin niyan mag-aakusa. Ayan. So, ipagpahalimbawa niyo po, mga kapatid, ang inyo pong maliit na lingkod. Umalis po ko sa Seventh-day Adventist, no? Nag-criticize. Basic, di ba? Basic. Basic. Si Ubidos, umalis sa Seventh-day Adventist, nag-criticize. Basic, di ba? Tapos, sino pa? Si Raymond Cada, kung baka mananahimik, babanggitin ko kasi totoo namang umalis. Nagkikriticize din, no? So, dito, mga kapatid, mapagkakatiwalaan ba? Based on a true experience, mapagkakatiwalaan ba ang isang taong lumabas sa kanyang kinabibilangang relihiyon, no? Yun yung tanong natin no? Reliable ba? Of course, hindi. Critic po siya kasi.
no? So, hindi siya mapagkakatiwalaan in a sense na wala siya sasabing maganda dahil, no? Dahil siya ay kaaway nitong taong ito na kanyang sinisiraan, no? Ayan. So, obvious naman yan, mga kapatid, no? So, sa susunod, pagka medyo okay na yung ating internet connection, babalikan natin si DM Canright for some time, no? Kung sakali may panahon pa. No? At ma-discuss pa natin ulit sa mga susunod na topic kung may pagkakataon. Mababalikan natin si DM Canright, no? At yung iba pang mga nag-a-allege niyan. O, isa dito, Kuya Jess, si Brother Ronald Dubidos, yung ating kapatid na umalis, no, na may sira daw sa ulo si Ellen White. Oo, ang mahirap kasi yung nagsasalita na stroke din. Hindi kaya may ganun din. Tatanong lang naman ako. Hindi naman ako nag-uusga, no? Tatanong lang, bakit may ganun din? Nag-a-adominem ka na daw, baka magano. So, pero anyways, Brother Denmar, ang ano ko dyan, ang masasabi ko dyan, no? Merong pattern yung mga umaalis dun sa church natin, no? Merong lalabas na merong issue, no? And nalaman ng iglesia, no? Parang ang hirap-hirap nilang paniwalaan bakit sila umalis ng iglesia dahil talagang minsan meron lang silang mga personal na issue talaga sa loob ng church, no? Minsan malalaman natin, Brother Denmar, na hindi naman pala doctrinal yung kanilang issue ng pag-alis ng iglesia, but more with personal na kadahilanan lamang, no? Pero besides of that, no, Brother Denmar, no, ipanalangin pa rin natin sila, no, na sana sila ay pagkalooban ng banal na espiritu upang matagpuan talaga nila yung liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, no? Hindi ko alam kung Brother Denmar, meron ka bang about kay Canright, no, na siya ba ay meron. Meron. Si Canright, eto nga mga kapatid, papakilala ko sa inyo si Canright. Si Canright, sorry naka-off ako ng cam, no? Babasahin ko kasi PowerPoint ko dito sa aking cellphone. Si Canright, no, he emotionally discharged. At that time kasi, mga kapatid, nagkaroon siya ng resentment sa sarili niya, no? Nagkaroon siya ng resentment. Meron siyang personal na emotion at that time, no? Nagkaroon siya kaya hindi siya may tuturing na reliable dahil una siyang umalis kasi nagsulat siya kumbaga nung maging author siya ng ministry magazine, nagkaroon siya ng problema and that stressed him up. Ikalawa, no? There is no independent historical evidence na na-diagnose nga si Ellen White. Walang hawak si Canright. No? Kasi hindi naman siya doktor, bro. Hindi naman kasi siya doktor, no? Katulad nito, mga kapatid. Ang ginamit niya is multiple historians. Ito, nagkaroon dito ng factual errors. Katulad ni Ronald Numbers, si George Knight, Herbert Douglas, Arthur White, no? Nung in-examine ito, alam niyo mga kapatid, ang daming factual error. Ano yung mga factual error ng Seventh-day Adventist renounce? Una, exaggeration. Ikalawa, taken out of context. Number 3, no? Demonstrably false. Number 4, based on misunderstanding of her writings or Adventist doctrine. No? Ayan Pakita po ninyo At later, mga kapatid, nagkaroon siya ng conflict. Kasi before leaving the church, sabi dito sa Adventist.org, mga kapatid,
After leaving the church, Elder Cartwright had repeatedly written positive statements about her character, integrity, and its spiritual influence. She even called Ellen White as the goodest person ever lived in history. Siya yung pinaka mabuti. O kita ninyo, nung mamatay si Ellen White, ang sabi niya, si Ellen White ang pinaka mabuting tao na aking nakilala. Doon yun mga kapatid, nagkaroon siya ng personal testimony. So, paniniwalaan ba natin yung taong pabago-bago? Ano ba yung nasa aklat ng Apostle James? Di ba? Sabi doon, yung taong pabago-bago, huwag umasa na siya'y mayroong bahagi sa Panginoon. Isa pa, hindi matagal na nagsama si Ellen White at saka si Cartwright. Kasi nga si Cartwright paalis-alis din. 3 beses nga po siyang umalis. Yan. So, ang tanong natin dito, totoo ba yung sinasabi ni Cartwright? Hindi ho. Okay. Unang pag-alis si Cartwright, emotional break. Okay. So, break siya. Alis muna siya kasi problematic siya. Break muna. Kumbaga, nadamay pati yung kanyang religious affiliation. Break muna siya kasi emotional siya. Kalawa, dito na siya nagtampo dahil nga doon sa eleksyon. Pangatlo, dahil nga meron na siyang gano'n, anong nangyari? Doon naman sa vision si Ellen White siya nag-question sa teachings, na misunderstood niya yung teachings. Particularly doon sa tinatawag nating shut door na binabatikos din ni Ronald Dubidos. And sa susunod na panahon, pag-usapan natin yan, siguro sa December, kasi magkakaroon ng debate si Kuya Richard Thompson at saka si Ruben patungkol sa close of probation. So mapag-uusapan natin yan, yung bagay na shut door doctrine. So hindi maintindihan ni Cartwright yun. So umalis siya. Okay. Ngayon, ito po, papapansin ko sa inyo. Nakita niyo yung reasons ni Cartwright bakit siya umalis. Ito ho problema. Una, emotionally discharged siya. Ikalawa, nagtampo siya. Doon pa lang Tampo na. Kasi hindi siya na-elect. Hindi siya na-elect Okay, pangatlo, na-question na siya ng mga doctrines. But it doesn't mean na nagtampo, wala na sa tamang pag-iisip kasi ako nagtampo din ako, bumalik ako So, nagtampo siya Kuya Jess, nagtampo. Pero this time kasi, hindi kaya yung unang dahilan ang naka-affect sa kanya, bakit sumunod itong dalawang natira pang reasons? Magtatanong lang naman. Diba? Tatanong naman. Kumbaga, kayo ang mag-isip, kayo mag-conclude. Base dun sa mga... Actually, ito naman, makikita naman ito sa Adventist website. Makikita ito sa Adventist website, yung kwento ni Cartwright. So, may sagot din kami doon kay Cartwright. So, dito, wala kaming itinatago sa inyo. Okay? But si Cartwright, mga kapatid, dahil pabago-bago siya ng sinasabi niya, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Ayun. So, yun yung sinasabi natin. At saka, plus na yun, yung sinasabi ni Brother Jezreel, na hindi naman sa doktor. Sino yung doktor na kasama ni Ellen White before, kay Jezreel? Kung naalala mo yung pangalan. Hindi ko na ma-recognize yung name. Oo. Meron siyang physician dati sa sanitarium. Oo. Yung talagang pumulat ng kanyang autobiography regarding sa kanyang medical condition at that time, nung siya ay malapit ng pumanaw, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng autobiography si Ellen G. White, rather than... Oo. O diba? Pero, hindi talaga si Cartwright, kumbaga, wala siyang makita, kumbaga, speculative lang. Nagsisisure siya, baliw yan.
Tinamaan sa ulo, baliw yan. Nakakita siya ng kung ano-ano, hallucination yan. Ganun talaga So, kasi ang nangyayari, no? Ang pagpula ka talaga sa medical field, Brother Denmar, ganun ang lagi nagiging perception ng mga tao, no? Anything na mayroong kinalaman sa head injury, feeling nila baliw ka na. Ganun agad yung tingin ng mga tao. Pero sabi nga namin na pag nasa medical field ka, hindi pwede yung basta subjective lang yung sinasabi mo. Importante, kaya lagi, Brother Denmar, importante na meron kang diagnosis. No? oo. Kailangan Ito nga example ng diagnosis. Ito nga example Ito example. Tignan ninyo, sinasabi sa akin ng tao. Ako na lang. Ang sabi sa akin ng tao, ako daw ay duling kasi nagaganon-ganon yung mata ko eh. Duling daw yan, sabi nila. Nagpaano tayo, Brother Jess, sa elder natin ito. Ito papakita ko sa inyo. Ito ay galing sa De Leon Optical. De Leon Optical. Ayan. Siyang nagpagawa ng aking salamin. Si Doc June De Leon, no? Kaya kung halimbawa Adventist kayo, gusto niyo magpagawa ng salamin kay Dr. June doon sa may Bustos. Alam ko kamag-anak yan, bro, nila Elder June Berdote sa Novaliches. Ayan. So ito, yan. nagpa-check up tayo, Brother Jess. Pa-check up tayo eh. Nung nagpa-check up tayo kasama si Brother Richard Thompson, ang nakita nila ay myopia and aniridia. Oo. So, hindi siya bulag. Hindi rin siya duling. No? Ito kasi, yung myopia, aniridia, wala siyang iris. So ang tendency niya, gagalaw talaga siya. No? Uncontrollable. Pero nakakakita ng diretso. Ang kanyang complication lang ay yung pagiging nearsightedness at yung mataas yung astigmatism. Kasi last time I checked, nasa 1,200 na yung aking salamin. Oo. Bakit? Kasi 500 yung nearsightedness and 750 yung astigmatism. So talagang mataas yung salamin ko, kaya nga ang laki Kaya sabi nila, base doon sa nakikita ng tao, duling yan. Bulag yan. Hanggat wala po kayo nito, diagnosis, ito talaga diagnosis ito, Kuya Jess. Hanggat wala kayong diagnosis na galing sa doktor, you cannot say that a person is ill or may sakit factually. Hindi ho. Kumbaga, hearsay lang ba? Hearsay lang. Halimbawa, ito na lang para i-relate na lang natin. I-relate na lang ito natin sa nangyayari ngayon para yung ating mga nanonood ay this is not political. But yung person mismo, halimbawa, yung dating Pangulong Duterte, palamura talaga siya. Tapos patigil-tigil magsalita, siya. Diba? Parang nag-iisip siya, lagi siya na ganun. Diba? May nagtanong, isang reporter, Sir, bakit lagi ka nakaganito? Diba, natandaan mo yun? May nagtanong sa kanya, bakit ka lagi nakaganito? Diba, sabi niya, may sakit kasi akong ganito, ganyan. So, nagtitake siya ng medicine. So, with that means, you cannot say that a person is, sira ulo yan, kasi ganyan. See? You need to prove. Before you say, kailangan mayroong resibo. Resibo. Ayan. Nasabihin na naman nila, si Brother Denmar, binabayaran sa Adventist. Nasaan na naman yung resibo? Ayan. Kumbaga, hearsay lang itong mga to Kaya, isa lang ang pattern, Kuya Jess. Isa lang. Pagka hindi maitumba ang aral, titirahin ka sa karakter. Ibig sabihin, ad hominem. Doon na sila tatakbo sa ad hominem. Hindi nila kayang tutulan si Ellen White. Kahit sino iharap mong propeta, hindi talaga uubra.
There is no one like Ellen White. Mga kapatid, kahit kay Joseph Smith yung pa'y-kumpara. There is no one like Ellen White. Hindi sa pagtataas sa tao, purihin ng Panginoon sa kanyang ginamit na propetisa sa bayan ng Diyos. Pero there is none other like Ellen White, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Canbright, kung babalikan natin sinabi ni Canbright, no, there is only, sabi niya, no, goodest person that I had ever seen. No? Sabi niya ganyan. So, mapagkakatiwalaan nyo ba yun nung siniraan ka tapos bigla ka purihin? O, sino ngayon ang may sira ulo? Sino ngayon, Kuya Jess, yung may sira ulo? Yun bang babaeng sinisiraan o itong pabago-bago isip? O yun Secret. Pero at least nababasa na ng mga nanonood sa atin, no, yung paliwanag natin. Malinaw, loud and clear, no, mga kapatid, na sa sumusubaybay sa atin simula kanina, no, at least meron po kayong natutunan, meron kayong, lalo na sa research, no, Brother Denmar, actually, nung binasa ko ito, no, parang kung babasahin nyo lang yung first part ng allegation, parang maniniwala ka. Kasi sa mga termino nga pong ginagamit, no, parang nakaka-deceive siya, lalo na kung hindi ka naman nag-aral in medical field, hindi mo talaga siya maintindihan. And ang mangyayari, magko-conclude ka nga na parang baliw, no? And ito parang lang, no? And siyempre sa ating mga Pilipino, no, pag meron kang problema sa, halimbawa, nagkaroon ka lang ng head injury, no? Nagkaroon ka lang ng stupor. Kasi hindi natin alam pinagkaiba ng stupor and coma nung una eh, no? Parang feeling natin, basta ikaw ay nakaratay, nakapikit, coma na. Hindi pala ganun, no? Kaya mabuti na nag-aral tayo ng maayos sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. No, mga kapatid. I hope na marami po kayong natutunan, nalaman, mga kapatid namin. And doon sa mga manunood sa atin sa post-live, mga kapatid, medyo skip nyo na lang yung mga part na mga nagkakaroon kami ng mga technical problems and audio, no? Maraming salamat po, mga kapatid, sa nanonood sa amin ngayong gabi pong ito. Any last word, Brother Denmar? No? Ayun. Parang Kaya nga. So ayun, maraming salamat pa rin sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa Straightforward. No, actually meron tayong gustong idagdag na isa pa. Pero sinusubukan pa nga natin. Di ba, pinagpaalam ko na yun eh, may gusto tayo ipasok pero susubukan natin kung talagang uubra siya. No, kasi baka mamaya so mahirap pagtiwala minsan kasi ako may trust issue din. Anyway, mga kapatid, no, ayun, patuloy tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon na ginagamit niya patuloy itong ating ministry, no? Sa mga susunod na panahon, mga kapatid, gusto ko pong i-announce, ang ating mga pupuntahang iglesia. Yan. Yung ating mga pupuntahang iglesia, no? Sa susunod, ito, sa kaming na darating na Sabat, by 22, babalik po ako diyan sa Sukat Muntinlupa Church. Kung saan ko nakilala yung aking ex last year na si Sister Jackie, no? Hello po. AY leader kasi yun eh. Sama naman kami dyan. Para bakilala naman namin. AY leader kasi, no? AY leader siya, no? So, teka, titignan ko yung aking schedule. So, eto mga kapatid, no? And then, nasusunod natin, fourth Sabbath, ila natin ha. Ayan. So, sa fourth Sabbath, ay nandiyan tayo sa Phase 2. Ito, pangalawang beses na to eh. Phase 2, Bagong Silang, Caloocan, SDA. Malapit lang dito yan. Yes. December 6 and December 13, babalik tayo sa Centennial, Western Bicutan, Seventh-day Adventist Church. Dalawang Sabat po yan na December 6 and December 13. Pagdating ng third Sabat, nandyan po tayo kala Kuya Jezreel sa Green Valley SDA Church. At ang pinaka-last Sabat natin,
na December 27, doon po tayo sa Marikina. Which is, yan po yung pag-welcome sana sa atin. Sana, pagdasal nyo. Kasi nagpapatransfer tayo eh. Pag-welcome sa atin, diyan sa Tumana SDA Church. Kasi mawawala yung ating mga elders, babakasyon daw ng January. Sabi nila, Brother Denmark, kailangan namin ang help. Suggestion ko bro, na i-full mo lang, pwede ka naman tanggapin na sa church, no? Tapos to be follow lang yung kasi ang totoo naman talaga kasi originally from Marikina Church ka naman talaga eh. Wala namang may nangyari bang transferring from Marikina to Wala naman atang nangyaring ganun. So I think just talk lang sa sa bago na yung bagong district pastor ninyo eh. No? So just talk to district si Pastor Anthony Porto. Si Porto pala. Si Pastor Porto pala. Mabait yan si Pastor Porto. Si Pastor Anthony Porto ang pumalit kay Pastor Ramon Prebucias. No, na ating kaibigan natin yan, si Pastor Ramon Prebucias. Nasa Nabotas na ngayon po mga kapatid. And lastly, gusto ko pong i-announce, nagpapasalamat tayo. No, ito maiinggit na naman, sasabihin na naman ng mga Katoliko, ito talaga si Brother Denmark. Ito mga kapatid matagal ko na itong nakapost, pero ipa-follow up ko lang, gusto ko lang i-follow up. Kasi ito, yung bachelor degree natin sa St. Paul Bible Institute and Seminary actually Catholic ito doon sa Amerika. Nawala si Brother Denmark. Sayang, hindi na flex. Bachelor of Biblical Studies. And now, mga kapatid, ito kinatutuwa ko pong sabihin. Tayo po, dahil sa magandang research paper natin last time, tayo po ay libre. Libre ito mga kapatid. Tayo ay libreng pinag-aaral ngayon ng doctorate ng St. Paul Bible Institute and Seminary, mga kapatid. No? Doctorate po yan sa theology. Kaya, yan po. Purihin po ang Panginoon. No? Ibig sabihin, mga kapatid, kahit yung ating mga kaibigan Katoliko, simula nung tayo ay maging Adventist, iba yung knowledge talaga ng Adventist, mga kapatid. Sabi ko po sa inyo. Kaya yung kay Ellen White, huwag nyo na awayin si Ellen White. Kung hindi nyo po maintindihan si Ellen White, ganito na lang po yan No? Maging Adventist po kayo. Tanggapin nyo si Kristo tsaka na si Ellen White. Kasi hindi naman mahalaga. Ito sasabihin ko sa inyo personally. Nung una, hindi ko rin matanggap si Ellen White. And ayun, sana magkaroon ako ng time, ating kapatid na CFD, mababautismuhan dyan sa Laguna by December 13 sa Calamba, Laguna. Hindi ko muna siya pangangalanan, pero magti-testimony yan dito sa Straightforward. Abangan nyo yan, mga kapatid. Pangako yan sa inyo ni Brother Denmark. Sasabihin natin, isang dating CFD. Ang dating CFD. Ngayon, Adventist na. Sasabihin niya, ang dami na naman ang daya ni Brother Denmark. Hindi. Marami lang talagang naniniwala sa tunay na aral ng ating Panginoon. Hindi po ako, kundi ang Panginoon sa Kristo. So yun po, kayo po ay aking iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoong Diyos at sa kanyang pag-ibig at kahabagan. Kayo po yung patuloy na maniwala at sumampalataya sa Ebanghelyo ng kapayapaan ng ating Panginoon. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, bago magsara at bago magtapos ang kasaysayan ng tao habang lumalala ang panahon ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw ay nanonood ng Straightforward Apologetics, sabi nga, nung aking naunang mentor, huwag magtampo yung aking mentor ngayon si Dr. Rocky.
Ang sabi ng aking unang mentor, na si Brother Jerry Sibilan, na namayapa na, isang hakbang na lang sa balista ka. Yan. So, God bless po sa ating lahat mga kapatid, and back to you, Brother Jess. Maraming salamat, Brother Denmar. No? Bagamat limitado yung ating oras sa talakayan, I hope mga kapatid na tulad ng sinasabi po natin kanina, nakinabang po kayo. No? Subukan nyo lang pong i-summary yung ating mga napag-usapan ngayong gabing ito. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na kami inyong sinamahan ngayong gabi pong ito. Nawa nabuksan ang isipan ng aming mga manonood, nabuksan, Panginoon, ng aming mga puso upang mas maunawaan ang dakilang aral ninyo patungkol sa aming propetisa na si Ellen G. White, Panginoon. Panginoon, pagkalooban niyo pa po kami ng maraming karunungan na hindi nagmumula sa aming sarili, kundi sa inyong patamis na pangalan, Panginoon. Panginoon, naway sa aming pagharap ng panibagong linggo, kami po ay haharap sa panibagong hamon ng buhay, Panginoon. Nawa ang dakilan yung presensya, Panginoon, ang manguna sa aming mga gawain. Panginoon, hindi po namin batid kung ano po ang ginagawa ng aming mga kapatiran sa mga oras na ito, ngunit inyo po silang pagpalain at pasaganahin ang kanilang buhay sa po ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless, bro. Bye-bye.